Hello Idol Mario Chavenya, maraming salamat pala sa super thanks mo na 50 pesos. At happy birthday din pala sa iyo, Idol, mag-ingat ka dyan. Shout out din pala sa mga kababayan ko sa Negros Occidental, mabuhay kayo mga idol. Shout out din sa iyo Idol Joel na nanunood sa ibang bansa. At sa mga kaibigan natin dyan na nanggaling sa ibang mundo ay shout out sa inyo. Maraming salamat sa inyo mga idol at mahal ko kayong lahat. Matapos makita ni Taekyang si Mujin ay agad na isinama niya ito palabas patungo sa kanyang paroroonan. Kung saan makikita natin na sinisipa niya si Mujin sa kanyang likod. Dito ay makikita na umiiyak at napapa-array si Mujin dahil sa mga pananakit na ginagawa sa kanya ni Taekyang. Sinabihan din siya ni Taekyang na siya daw ay nagpapasarap dito habang siya ay wala sa kanyang tabi, at tila malusog din daw siya ngayon at masigla sa lugar na ito. Kinukutya rin siya ni Taekyang tungkol sa kanyang mga maangas na pinagsasabi kanina. At tinanong din siya nito kung saan niya daw nakuha yung mga katagang yon. Samantala iniisip ni Mujin kung saan daw ba siya nagkamali sa mga oras na ito at paano daw ang batang master niya ay napadpad daw dito sa lugar ng Hanam. Iniisip rin ni Mujin na baka naman daw binabantayan ng bida ang negosyo ng kanilang pamilya sa lugar na ito. Hindi nagtagal na mataan ni Taekyang ang entrance ng gate ng pamilya Jin ng Taiyuan. Kaya't agaran niyang kinausap si Mujin at sinabi na ang ganda daw ng kanilang lugar at tila daw ang dami na niya naabot sa mga taong ito. Nang hindi sumagot agad si Mujin, ay agad na tinadyakan niya ito sa kanyang likod kung saan nakita ito ng mga tauhan ni Mujin na nakabantay sa gate. Matapos nito ay mabilis nagpakunwari si Mujin na tila hindi nasaktan sa ginawa ni Taekyang at sinusubukang ipakilala ang bida sa kanyang mga kasamahan. Pero dahil sa ginawa ng bida sa kanya ay nagalit ang mga ito at tinawag si Taekyang na isang bastos na bastardo. Wika pa nila kung paano daw siya naglakas ng loob na manakit sa kanilang pangalawang leader ng kanilang grupo. Kinausap naman ni Taekyang ang dalawang tauhan na nakabantay sa gate na ibaba daw nila ang kanilang mga sandata. Wika pa ng bida na siya daw ay mayroong koneksyon sa pamilyang Jin ng Taiyuan. Nagtanong naman ang isang kasamahan ni Mujin sa kanya kung siya ba ay ayos lang. Habang ang isa naman ay galit na inihayag sa bida kung paano daw ang isang tulad niyang pulubi ay nagawang magsinungaling sa harap ng kanilang mukha. Sa puntong yun ay agad napansin ni Mujin ang umuusbong na galit ng bida, at tila ito'y bumabaga sa pagkatao ni Taekyang. Kung saan ang bida ay nakangiti na nagtitimpi at nagtanong sa kanila kung tinawag ba nila siya ng isang pulubi. Dahil dito ay inunahan na ni Mujin na disiplinahin ang dalawa bago pa man magalit si Taekyang. Kaya't agaran niyang iniutos sa dalawa na itapat nila ang kanilang mga ulo sa sahig. Sa mga sumunod na pangyayari ay nagawa ng pumasok ni Taekyang sa loob at ito ay tumatawa na parang isang demonyo. Samantala lumingon naman si Mujin at naawa sa kanyang mga kasamahan na kanyang pinarusahan. Pagkatapos nito, ay pinaghahampas niya sa likod si Mujin at sinabihan siya nito na mabuti naman daw at tama ang kanyang ginawa. Dahil sa wakas daw ay para na din siyang kanang kamay niya kung kumilos. Sa pagkakataong ito ay napansin ni Taekyang ang kanyang kapatid na si Waikyang. Kung saan nakikita niya ito na nakikipag-usap sa kanilang mga tauhan. At sa sandaling yun ay agad naman siyang napansin ni Waikyang at napatingin sa ating bida. Dahil dito, napahinto si Waikyang at tila tumigil ang kanyang mundo matapos makita ang ating bida. Sa mga oras na ito ay nakangiti na tumitig si Taekyang sa kanya, kung saan iniisip ng bida na mayroon daw talagang tao na makikilala ka pa rin kahit ilang taon pa iyon ang lumipas. At kahit gaano pa daw kagulo ang hitsura o gaano pa man sila nagbago ay makikilala ka pa rin ng sarili mong kadugo. At iniwika ni Taekyang na ganyan daw talaga basta't magkapatid kayo. Sa puntong yun ay tumakbo palapit si Waikyang sa ating bida kung saan makikita natin na nakabukas ang mga kamay ni Waikyang na parang handa nang yakapin si Taekyang. Pero nang siya ay makalapit na kay Taekyang ay bigla na lamang tinanong ni Waikyang ang bida kung siya ba ay nanggaling sa sekta ng mga pulubi. Dito ay makikita na nakahanda na rin sana yakapin ni Taekyang ang kanyang kapatid. Pero nang sandaling ito ay pinalitan ng pagkainis ang pagkasabik ng bida sa kanya. Sa puntong yun, ay halos masuka si Mujin dahil sa pagpigil nito sa kanyang pagtawa. Samantala si Waikyang naman ay nanatili pa ding walang alam sa totoong pagkakilanlan sa ating bida. Kasabay nito ang bida ay napatahimik na lamang at nagmura sa kanyang isipan. Matapos ang mga pangyayari ay pumunta sila sa silid kwarto ni Waikyang,
kung saan makikita na siya ay tumatawa sa harap ng ating bida. At dito ay sinusubukan niyang magpaliwanag sa bida na nagawa niya daw talagang makilala siya nito sa isang tingin kanina. Wika pa niyang tanong sa bida kung inakala niya ba talaga na hindi siya nito agad nakilala. Tumugon si Taekyang kung siya ba ay kanyang pinagloloko, sapagkat tinanong pa nga siya nito kanina na kung ano daw ang papel niya sa sekta ng mga pulubi. Tumingin si Waikyang kay Mujin upang idamay sa kanyang pagpapaliwanag na ginawa daw nila ang whispering technique, para daw magkunwari siya na hindi niya kilala si Taekyang at para na din daw sumabay din siya sa kwento. Kasabay nito ay nagtanong si Mujin sa batang pinuno niya kung bakit niya daw siya nito tinatapakan sa paa. Samantala iniisip ni Taekyang na sinusubukan pa talagang magpaliwanag ng takmol niyang kapatid para hindi siya mabuko na hindi talaga siya nakilala nito kanina. At habang patuloy sa pagiging makulat ang dalawa tungkol sa mga pagpapaliwanag sa bida, ay agad na pag-isip ni Taekyang na pareho parang talaga sila tulad ng dati. Kasabay nito ay nagtataka rin si Taekyang kung ano naman kaya ang ginagawa ng iba. Sa sumunod na pag-uusap nila ay agad na ikwento ng kanyang kapatid na nawawala daw si Changpang. Sinabi din ng kanyang kapatid na ilang sandali lang daw ng pag-alis ni Taekyang ay agad na tumakas rin si Changpang habang kasama niya daw ang Plum Blossom Trio papunta sa sekta ng Mount Hua. Kaya't sa sandaling ito ay napagtanto ni Taekyang na si Changpang ay hindi nawawala at siya pala ay tumakas lang. Inihayag rin ni Waikyang na ang elder daw mismo mula sa Mount Hua sect ay pumunta sa kanilang lugar at humiling na kontaken daw sila kung sakaling makita nila si Changpang. At mukhang ito raw ay talagang napakalaking insidente na naganap. Wika pa niya na ito raw ay kanyang naiintindihan kung bakit ganito ang kanilang reaksyon, dahil ang pinakamalakas sa sekta nila at ang apo nito ay nawala ng magkasunod-sunod. Naisip ni Taekyang na parang may koneksyon talaga ang Sword Saint at si Changpang dahil magkapareho sila ng ugali at paraan ng paggalaw. Kasabay nito ay napansin rin ng bida na tila dismayado si Waikyang kaya tinanong niya ito kung bakit ganito ang kanyang reaksyon. Sumagot si Waikyang na ito'y dahil nawawala din daw ng matagal na ang kanilang ama o ang siyang pinuno ng kanilang pamilya. Kaya sa mga oras daw na yun ay nagkasundo sila ng Mount Hua sect na magtulungan sa paghahanap sa kanila. Samantala iniisip ni Taekyang kung ano naman daw klaseng tao ang pinuno ng kanilang pamilya na ito, sapagkat basta-basta na lang daw siya nawawala nang hindi nagpapaalam. Kaya't tinanong niya ang kanyang sarili kung hindi ba siya nag-aalala para sa kanyang mga anak. At iniisip rin ng bida na baka daw namatay na siya sa ibang lugar. Pero naisip din ng bida na malamang daw ay makikita din siya nito balang araw o baka hindi rin. Matapos nito, ay nagtanong si Taekyang sa kanyang kapatid kung saan naman daw si Mukyang. Wika pa ng bida kung hindi ba siya sumama sa kanya dito. Sumagot naman si Waikyang na ang kanilang kapatid daw na si Mukyang ay nasa isolation training pa din daw hanggang ngayon. Dahil dito, nagulat si Taekyang at sinambit na hanggang ngayon pa rin daw ay nandoon pa din ang kanilang kapatid. Tumugon naman si Waikyang na ganun talaga ang kanilang kapatid at ginagawa niya lang kung ano ang parati niyang ginagawa sa mga oras na ito. Pagkatapos ay nagtanong si Taekyang sa kanyang kapatid kung paano naman daw kung nawala ng oras si Mukyang o nakalimot na sa paglipas ng panahon. Tumugon si Waikyang na pumunta daw siya sa kanilang kapatid upang tanungin siya ng ilang mga bagay kung gusto ba niyang sumama sa kanya upang makipagkita sa kanya. Pero sinabi lamang ni Mukyang sa kanya na hindi daw siya aalis hanggat hindi niya naabot ang gusto niyang mangyari. Sa mga oras na ito ay napatahimik ng saglit si Taekyang matapos sambitin ito ni Waikyang sa kanya. At ilang sandali ay napaisip ang bida na kung dadalo daw si Mukyang sa Great Celestial Banquet, ay maaari daw siyang sumikat ng husto gamit lang ang mga kasanayan niyang taglay sa ngayon. Inihayag rin ng bida na habang ang iba naman daw ay inaabot ang bunga, ang kanyang kapatid naman daw ay sumusubok na sakupin ang buong puno nito. Kaya't labis siya napahanga sa tapang na tinataglay ng kanyang kapatid. Dahil nabubuhay lang siya sa mga mani at gulay, dahil dito ay masasabi niya na isa talaga siyang tunay na martial artist. Pagkatapos nito ay inihayag ng bida sa kanyang kuya na ito daw ay nakakadismaya ng bahagya, sapagkat inaasahan pa naman daw niya sana na magsama-sama silang tatlo dito na magkapatid. Dahil dito, ay agad na tumugon ng kanyang kuya na papalitan niya daw ng kasiyahan ang pagkadismaya na kanyang nararamdaman. Nagtaka naman si Taekyang kung ano ang tinutukoy ng kanyang kapatid. Ilang sandali nito ay agad na tinawag ni Waikyang si Mujin sa labas na dalhin ang isang bagay sa loob ng kwarto.
Dito ay makikita na pumasok si Mujin habang mayroon itong bitbit na mahabang hugis bagay sa loob ng silid. Agara namang tumayo ang bida dahil sa pagkagulat at pananabik sa mga oras na ito. Nagtanong si Wei Qiang sa ating bida kung nakikilala ba niya ang gamit na ito. Nakangiting tumugon si Tae Qiang na mukhang alam na daw niya kung ano ang bagay na ito. Habang binubuksan nito ni Mujin sa kanilang harapan, ay inihayag ni Wei Qiang sa bida na noong nakaraang 2 linggo daw ay iniabot ito ni Elder Jiang Taibo ang bagay na ito, kung saan sinambit niya na sa wakas daw ay naiintindihan niya na kung ano ang naramdaman daw ni Gang Jiang at Muye. At sa mga sandaling ito ay lumaki ng sobra ang mga mata ni Tae Qiang matapos tanggalin ni Mujin ang nakabalot sa hinahawakan niyang bagay. Sa puntong yun ay bumungad sa bida ang napakagandang obra maestro ni Elder Jiang Taibo, kung saan ang bagay na nakabalot pala kanina ay isang napakagandang sibat na ginawa at hinulma sa 10 millennia cold steel. Dito ay makikita na gulat at namanghari ng sobra si Mujin sa kanyang nakita. Matapos nito ay bumalik si Tae Qiang sa kanyang alaala noong sila ay nasa loob ng scorching cavern. Dito ay makikita ang bida na nakaupo sa gilid habang ito ay humahagulgol sa tabi. Kaya tinanong siya ng Fire King kung ano ang kanyang inungul-ungul dyan sa tabi, dahil para daw siyang asong naiihi o nangangailangan na tumae. Sumagot naman si Tae Qiang na wala naman daw, sapagkat naabot niya lang daw ang ikatlong mastery sa Scorching Sun Divine Arts, pero iniisip din niya daw kung dapat ba niyang gawin muli ng isa pang taon ang mag-training ng mag-isa. Kasabay nito ay tiningnan siya ng maigi ng matandang Fire King kaya tinanong siya ng bida kung bakit daw siya nakatingin ng ganito sa kanya. Nagsalita ang Fire King na wala daw, sapagkat namanghalang daw siya sa bida kung gaano daw siya kahangal. Sumagot naman ang bida na medyo kakaiba daw ngayon ang kanyang mga banat sa kanya. Sa kasunod na galaw ay tinanong siya ng Fire King kung alam ba niya kung nasa anong edad na siya. Tumugon si Tae Qiang kung paano daw niya malalaman kung anong edad na siya kung kahit daw siya mismo ay hindi rin alam ang kanyang sariling pagkatao. Nagsalita ang Fire King na magiging 101 years old na daw siya ngayong taon. Kinutya naman siya ng bida na tila raw ang edad niya ay magkapareho sa programang One-on-One Dalmatians. Dahil dito ay nainis ang Fire King at sinambit na kung magpapatuloy pa daw siya muli sa pagsasabi ng mga kalokohan ay gagawin daw siya nito panggatong sa mga apoy. Kaya't agara nang tumahimik ang bida at hindi na sumagot sa Fire King. Sa kasunod na pagkakataon ay inihayag ng Fire King na matapos daw ng halos ilang mga dekada, ay nasa 8th mastery pa lang daw siya ngayon ng kanyang Scorching Sun Divine Arts. Hindi naman makapaniwala si Tae Qiang na siya ay nasa 8th mastery pa lang ng kasanayan na ito, sapagkat inakala daw ng bida na nagawa na niya daw makumpleto ang mastery na ito ng matagal na. Nagsalita ang Fire King sa bida na hindi daw tinawag ang Divine Arts ng ganito nang walang dahilan. Wika pa niya sa bida na maaari daw na mabilis siyang matuto at ang Scorching Clan din daw ay maaaring ang pinakamahusay na lugar upang matutunan niya ang kanilang Divine Arts, ngunit ang lahat daw ng iyon ay mayroong mga limitasyon. Pagkatapos ay inihayag ng Fire King na ang ika-5 mastery daw ang siyang limitasyon para sa Scorching Sun Divine Arts. Kaya tinanong ni Tae Qiang kung ano daw ang mangyayari pagkatapos maabot niya ito. Nagpatuloy ang Fire King sa pagsasalaysay, kung saan sinabi niya na ang martial arts ay parang sandata at kailangang regular na patalasin at linisin din daw ito. At ang sagot sa lahat ng mga iyon ay dapat niya daw maabot ang awakening sa pamamagitan ng malalim na pagninilay-nilay at karanasan. Matapos nito ay agad napaisip ang bida at sinambit na sa tingin niya daw ay matututo lang daw siya hanggang sa ika-5 mastery sa natitira niyang oras. Pagkatapos niyang sabihin ito ay kaagad na binatukan siya sa ulo ng Fire King at sinigawan na napakasobrang gahaman niya daw. At wika pa ng Fire King sa bida na ang pag-abot daw sa ika-3 mastery sa loob ng kalahating taon ay kamangha-mangha na. Sinabihan din siya ng Fire King na hindi porket mayroon daw siyang katawan ng isang divine martial artist ay magpapatuloy na siya sa mga kalokohan niya. Sumigaw na nagtanong naman si Tae Qiang sa Fire King na kung ganun daw ay gaano naman daw katagal bago niya daw maabot ito. Tumugon ang Fire King sa bida na pinakamababa na daw doon ang 2 taon. At kahit daw na mayroon siyang katawan na pang divine martial artist, ay aabot pa rin daw siya ng 2 taon upang maabot ang ika-5 mastery. Sinabi pa ng Fire King sa bida na huwag daw siya madismaya dahil inabot din daw ang Fire King ng 5 taon upang maabot ang ika-5 mastery ng divine arts. Pagkatapos ng kalahating taon ng pagsasanay ni Tae Qiang sa loob ng Scorching Cavern,
ay inihayag ng Fire King sa bida na ito daw ay napaka-imposible na mangyari. Dito ay makikita ang pagmumukha ng Fire King na siyang gulat na gulat sa mga sandaling ito. Wika pa ng Fire King na hindi daw ito kapani-paniwala at maaari. Sa puntong yun ay nagawa pala ni Taekyang maabot ang ika-5 mastery ng Divine Arts, kung saan sinambit ng bida na posible daw yun mangyari sa kanya. Kinutya pa siya ng bida na siya daw ay umabot pa ng halos 5 taon sa pag-abot nito. Sinigawan naman siya ng Fire King na napaka-bastardo niya daw talagang bata kung makasagot. Wika pa niya sa bida na itinuring din daw siya na isang henyo dati. Sinabi din ng Fire King na hindi talaga ito posible at tinanong ang kanyang sarili kung paano daw nagawang talunin ng batang si Taekyang ang Fire King. Bumalik ang pangyayari sa kasalukuyang eksena, kung saan si Taekyang ay nakangiti habang siya ay naliligo sa loob ng kanyang banyo. Dito ay makikita ang mga ilang alerto na lumabas galing sa sistema, kung saan matagumpay na nagawa ng bida ang kanyang chi regulation. At ang kanyang Scorching Sun Divine Arts ay umabot na din sa ika-6 na mastery. Nag-alerto din ng sistema na ang lahat daw ng martial arts ng Scorching Clan ay naging mas malakas at naging mas tumpak. At habang makikita na nakalublab si Taekyang sa kanyang bathtub habang umaapoy ang kanyang katawan sa pag-regulate ng kanyang enerhiya, ay agad nagawa din niyang maka-recover ng kanyang stamina at nakakuha ng isang pag-level up sa mga oras na ito. Kaagad na bumangon si Taekyang mula sa kanyang pagkababad sa tubig at sinambit na sa wakas daw ay nagawa na niyang maabot ang ika-6 na mastery. Inihayag rin ng bida na ito pa lang daw ang unang simula ng lahat. Dito ay makikita na nakahubot-hubad si Taekyang habang ang kanyang mga bakal na nakasukbit sa kanyang katawan ay nakagapos pa din. Kaagad niyang nilapitan ng salamin upang tingnan ang kanyang katawan at mukha. Pagkatapos nito ay naalala ni Taekyang kanina ang sinambit ni Waikyang sa kanya, kung saan ang lahat daw ay magiging interesado sa kanya sa Great Celestial Banquet. At isa raw itong kasalanan para sa Hidden Dragon ng Shanxi na lumabas at magpakita doon na ganito ang pagmumukha. Kaya't nagdesisyon ang bida na tanggalin ang kanyang mga balbas upang maging kaayos-ayos naman daw ang kanyang mukha doon. Sinabi din ni Taekyang na mukhang mas maayos daw ang mukha niya kung nakapang-ahit daw siya. Ilang sandali nito ay tinawag siya ni Mujin mula sa labas at inihayag sa bida na oras na daw para sila ay umalis na. Nagsalita naman si Taekyang ng oo daw, at wika pa niya na sandali lang daw. Kasunod nito ay naghahanda na ang bida sa kanyang pagbihis, kung saan binuksan niya ang kanyang inventaryo upang kunin ang kanyang sandata. Sa oras na yun ay lumabas ang sibat ni Taekyang na gawa sa 10 millennia cold steel at pinangalanan niya itong White Flames. Dito ay bumungad sa harapan ni Taekyang ang kanyang sibat na kumikinang sa ganda. Wika pa ng bida sa kanyang sibat kung nagustuhan din ba niya ang ibinigay niyang pangalan. Sa kasunod nito ay ngumiti si Taekyang at bigla na lamang ginamit ang kanyang sibat upang tanggalin ang lahat ng mga metal chains na nakagapos sa kanyang katawan. Narinig naman ni Mujin ang mga tunog ng sandata mula sa labas ng kwarto ni Taekyang. Kaya't binuksan niya ang kanyang pintuan at tinanong si Taekyang kung ano daw ba ang nangyari dito sa loob. Sa puntong yun ay bumungad sa harapan ni Mujin ang mga mabibigat na bakal na siyang pinagpuputol-putol ni Taekyang. Wika pa ng bida na wala lang daw ito at sila daw ay umalis na. Dagdag pa ni Taekyang kay Mujin na kunin niya daw ang lahat ng mga metal chains na ito. Nagtanong si Mujin sa bida kung bakit niya naman daw kukunin ito. Wika pa niyang tanong sa bida kung plano ba niyang gapasan siya nito ng mga bakal. Pagkatapos nito ay sinambit ni Taekyang na ang metal chains daw na ito ay gawa sa 10 millennia cold steel. Kaya nang marinig ito ni Mujin ay agad siyang nagulat sa inihayag ng bida. Kung saan makikita na naglalaway si Mujin at mabilis na kumilos upang kunin ang mga ito, wika pa niya sa bida na sa kanya na daw ang lahat ng ito. Matapos nito ay umalis na sina Taekyang at Mujin kung saan makikita ang napakaliwanag na sikat ng araw. Dito ay makikita ang bagong anyo at porma ni Taekyang kung saan inihayag niya na oras na daw para siya ay umalis na. Iniisip din niya na ang destinasyon ng kanyang pupuntahan ay nasa bundok ng Mount Song. At doon din daw gaganapin ang Great Celestial Banquet na inaabangan ng buong Mirim. Lumipat ang eksena sa lugar ng kinaroroonan ng Fire King, kung saan siya ay nasa templo ng mga Shaolin. Nagtanong ang Fire King kay Hongdao kung kailangan ba niya talaga makibahagi rito. Tumugon si Hongdao na malapit na daw siya makipagkita kay Yama dahil sa pagkainip, kaya't mas mabuti daw na manahimik na lang siya.
Sumagot ang Fire King kung bakit daw, wika pa niya kay Hongdao kung siya ba ay nayayamot din. Nagtanong si Hongdao sa Fire King kung ano kaya mararamdaman niya kung mayroon daw isang matanda na mabunganga at puro reklamo ang sinasambit sa kanyang tabi. Sumagot ang Fire King na siya daw ay may inis din kung ganun. Nagsalita si Hongdao sa Fire King na buti raw nakuha niya ang kanyang ibig sabihin, wika pa niya na siya daw ay nayayamot na sa mga oras na ito, pero kung magpapatuloy pa daw siya sa pang-iinis sa kanya ay baka sirain niya daw ang hawak niya na ito at uuwi na lang. Kaya't sa oras na yun ay tumingin ang Fire King sa kanyang kaibigan na tila bad trip na sa oras na ito. Pagkatapos nito ay sinabi ng Fire King kay Hongdao na tila naabot niya na daw ang espiritual na kaliwanagan. Samantala si Hongdao naman ay paulit-ulit na sinasambit ang Amitabha Buddha. Dito ay makikita na ang iba't ibang mga lider ng mga sekta ay nandoon sa isang pagpupulong kasama ang Fire King at ang King Dharma na si Hongdao. Iniisip ng ibang mga lider na talaga naman daw pinapakita ng Fire King at ng King Dharma ang kanilang reputasyon bilang mga kakaibang tao. Sinabi din ng iba na hindi pa rin nagbago ang dalawa sa kanilang mga ugali. Habang iniisip rin ng iba na ang mga matandang ito ay mga immortal daw. Sa sandaling yun ay agad napansin ng Fire King ang pinuno ng angkan ng Namgang. Kung saan sa susunod na pagkakataon ay agad na tumayo siya sa harap ng dalawang matanda at humihingi ng paumanhin sa huling pagbati. Wika pa ni Namgang Rayang na ang usapan daw nilang dalawa ng matanda ay talagang kawili-wili. Tumugon naman ang Fire King na wala daw problema. Sinabi din niya na hindi niya nga rin nagawa na makipagkita sa kanya nung huli dahil kailangan niya din daw umalis ng maaga kaya humihingi rin siya ng pasensya para doon. Sumagot naman si Namgang Rayang na siya daw dapat ang humingi ng pasensya sa kanya. Pagkatapos nito ay tinanong siya ng Fire King kung ang kanyang anak ba ay dadalo rin sa Great Celestial Banquet ngayong taon. Sumagot si Namgang Rayang na sa kasamaang palad daw ay hindi daw dadalo ang kanyang anak. Nagsalita ang Fire King na napakapanghihinayang naman daw kung ganun, kasabay nito ay tinuro niya ang katabi ni Rayang at tinanong kung sino naman daw ang lalaki na sa kanyang tabi. Samantala napaupo si Rayang at sabay wika sa kanyang isip na mukhang hindi naman daw talaga yon ang ibig sabihin ng Fire King. Kasabay nito ay nagtanong ang katabi ni Rayang kung siya ba ang kanyang tinutukoy. Sumagot ang Fire King na siya daw ang kanyang tinutukoy, ang lalaki daw na may kakaibang balbas. Nagsalita ang katabi ni Rayang na siya daw si Gang Iljong at siya raw ang pinuno ng Southern Edge Sect. Pagkatapos nito ay inihayag ng Fire King sa kanya na marahil daw ay narinig na niya ang istorya mula sa kanyang senior brother. Kung saan pumasok sa alaala ng pinuno ng Southern Edge Sect ang ginawang pang-aalipusta ng Fire King sa kanyang senior brother dahil sa pagtangka niya pananakit kamakailan kay Taekyang. At dahil doon ay nagkaroon ng kanyang senior brother ng matinding pinsala at mga bali sa katawan dahil sa ginawa ng Fire King. Kasabay nito ay tumugon ng pinuno ng Southern Edge Sect na alam niya daw ang nangyari tungkol doon. Pagkatapos nito ay binalaan siya ng Fire King na siguraduhin niya daw na hindi na muli magpapakita sa kanyang mukha ang matandang yon. Wika pa ng Fire King na mas magandang ideya daw na kung ikulong pa siya nito sa kanilang sekta ng 20 taon o higit pa. Dahil sa mga sinabi ng Fire King ay agad nag-isip ang ibang mga lider ng sekta kung ang ibig daw bang sabihin ng Fire King ay mabubuhay pa siya ng karagdagang 20 taon. Wika pa nila kung gusto daw ba ng matandang ito na maging isang immortal. Samantala sinasabi rin ng iba na dapat sana daw ay hayaan naman sila ng Fire King na makahinga ng kaunti. Ilang minuto ay bigla na lamang may isang malaking tao na bumukas ng pintuan at tumatawa ng malakas. Kung saan malakas niyang inihayag sa lahat na ang lobo daw ay nagiging hari-harian habang ang tigre daw ay wala. Pagkatapos ay tinawag niya ang pangalan ng Fire King at tinanong kung kamusta naman daw siya. Tumugon naman ang Fire King sa lalaki na hindi niya daw akalain na buhay pa siya. Matapos nito ay tumawa siya ng napakalakas na tawa at inihayag sa Fire King kung ganyan ba talaga ang tamang pagbati sa kanya. Wika pa niya sa Fire King na kakakita niya lang daw sa kanyang apo sa apo. Kaya't hindi pa daw siya maaari na mamatay hanggat hindi pa daw sila ikinakasal. Sa puntong yun ay pinagtawanan naman siya ng Fire King at inihayag sa kanya na talaga daw magulo ang kanyang buhay dahil marami daw anak na nakapalibot sa kanya. Dahil sa sinambit ng Fire King ay agad na nagalit ang malaking lalaki sa kanya. Wika pa ng Fire King sa kanya kung bakit hindi niya na lang daw palitan ang kanyang palayaw upang ipagdiwang ang mga apo niya sa tuhod.
At imbes daw na Thunderbolt Blade King ay pwede daw na Kalbong Blade King na lang ang ipangalan sa kanya. Dahil dito, nagalit si Pang Cholu sa Fire King kung saan mabilis na sumiklab ang mga apoy sa kanyang katawan. Inihayag rin niya sa Fire King na sana daw ay magiging mabait na siya sa kanya dahil matagal na daw silang hindi nagkita. Pero ngayon daw ay sobrang inis na siya sa kanya. Naglabas rin ng napakalaking aura ng mga apoy ang Fire King at sinabihan si Pang Cholu na siya daw ay umupo na. Sinabi rin niya kay Pang Cholu na kung hindi ba niya naaalala na nabali daw ang mga buto niya noong huli silang maglaban. Sa puntong yun ay kitang-kita ang napakalakas na apoy na siyang lumiliyab sa kanilang mga katawan. Kung saan ang mga tao sa paligid ay nababahala sa kanilang seguridad, at iniisip nila na kung dapat na ba silang umalis dito bago pa man magkagulo ang dalawa. Matapos nito ay pinatunog ni King Dharma ang kanyang hawak na bagay upang pigilan ang dalawa, kasabay nito ay sinambit niya ang Amitabha Buddha ng ilang beses. Sinabi din ni King Dharma sa dalawa na sila daw ay kumalma na muna, wika pa niya na isipin rin nila ang mga tao sa paligid nila kung sila ay mag-away-away. Sinabihan din sila ni King Dharma kung binabalak ba nilang dalawa na ipahiya ang angkan ng Scorching Clan at ng Habakpang Clan. Sa mga oras na ito ay nanlilisik ang mga mata ni Pang Cholu at ganun din ang Fire King kung saan hindi lumilihis ang kanyang mata sa matanda. Pagkatapos nun ay nagpa siya ang dalawang matanda na huwag na silang mag-away. Wika pa ni Pang Cholu na sa susunod raw ay titiyakin na niya na tuturuan daw siya nito ng leksyon. Tumugon naman ang may pangutya sa kanya ang Fire King at sinambit na hihintayin niya daw ang araw na iyon. Kasabay nito ay napatawa na lamang si King Dharma sa dalawang makukulit na matanda. Sa oras na ito ay agad na inihayag ni King Dharma na maaari na daw sila magsimula ngayon dahil ang lahat daw ay nandito na ngayon.